Welcome sa Hey Anime Sensei! Kinabukasan sa paglabas ni Ryota ng kanyang silid ay ang pagsilay niya kay Eve na abalang kumakain ng carrot, subalit si Celeste ay nanghihina dahil sumasakit ang kanyang ulo. Bahagi ni Celeste na ito ay dahil sa isang magic storm na kasalukuyang nagaganap. Ang buong akala ni Ryota na kapag merong magic storm ay hindi makakagamit ng magic ang mga magic user, subalit para kay Celeste ay lubos itong naaapektuhan dahil nanghihina ang buo niyang katawan. Ayon pa kay Celeste na muli din namang manunumbalik ang kanyang lakas kapag mawala na ang magic storm sa lugar. Dahil dito kaya ang pagwika naman ni Ryota na hindi na muna sila pupunta sa dungeon bagkus ay maghahanap sila ng malaking bahay kung saan ay hindi magagawang maapektuhan si Celeste tuwing may magic storm. Pagkatapos ay tumungo na sila sa maaaring bahay na kanilang matutuluyan. Sa pagsara pa lang ng pinto ay ang pagganda rin ng pakiramdam ni Celeste, kaya bahagi ng lalaki na ang material na ginamit sa bahay ay isang makabagong magic storm block ang construction kung saan ay magagawa nitong mapigilan ang pag-iral ng magic storm sa labas. Agad rin nilang tinungo ang kusina na ikinatuwa naman ni Emily dahil ito ay malawak, at pagtanong rin nila sa lalaki kung magkano ba ang bayad dito kada buwan. Tugon ng lalaki na dahil sa lahat na ginamit na material ay mula pa sa makabagong teknolohiya kaya ang kanilang presyo dito tuwing buwan ay nagkakahalaga ng 40,000 pilos. Hindi naman makapaniwala si Celeste at Emily, subalit hindi ito naging problema kay Ryota. Wika ng kanilang leader na ito'y kakayanin nilang bayaran basta ang mahalaga ay masaya ang kanyang mga kasama, na ikinatuwa ni Celeste at Emily. Kinabukasan ay tuluyan na silang nakalipat sa bago nilang tahanan at paglisan rin ng magic storm. Habang pinagmamasdan ang malinis nilang bahay ay ang pagtanong naman ni Celeste kung ano ang kanilang gagawin sa araw na iyon. Tugon naman ni Ryota na dahil sa gaganaping Harvest Festival ay kanila umanong susundan ang listahang ibinigay ni Ursa kung saan ito ay listahan ng mga item na mayroong malaking halaga. Wika naman ni Eve na sa Telulo sila tumungo upang kumuha ng mga carrot, subalit sagot ni Ryota na sa level 7 sila pupunta kaya nalungkot ang babaeng Bonnie. Upang hindi ito madismaya kaya wika ni Ryota na kanila ring sasadyain ang level 2 upang kumuha ng carrot na gusto ni Eve. Bigla rin silang natigilan matapos may handa ni Emily ang kanilang agahan. Pagkatapos kumain ay agad na silang pumunta sa level 7 ng Telulo upang mag-hunt ng rare monster sa lugar. Namangha rin si Ryota sapagkat nakikita niyang umuulan ng snow sa loob ng dungeon. Habang kanilang binabagtas ang daan, muli ding nakita ni Ryota ang matandang kasama ang dalawa nitong estudyante. Kanya ding nakitang umiiyak ang matanda habang pinupuri ang dalawa, anya na kanya ding nararamdaman ang paghihirap ng dalawa niyang estudyante. Ngunit ang mga katagang ito ay hindi na uubra kay Ryota, gayong alam niya na bini-brainwash lang ng matanda ang mga ito. Hindi rin nagtagal at agad silang nakaharap ng isang halimaw at pagbaril din ni Ryota, subalit hindi ito tulad sa slime na makikita sa level 2. Bahagi ni Celeste ito ay tinatawag na Guts Slime, isang halimaw na hindi kakayanin ng isang adventurer. Anya na nagiging invisible umano ito kapag malapit na ito sa kamatayan. Dagdag pa ni Celeste na hindi ito tumatanggap ng pinsala mula sa huling taong umatake dito, kung kaya mas mainam kung may taong magpapahina muna sa nilalang at isang tao naman ang tatapos dito. Kaya sa pag-atake ni Celeste dito gamit ang kanyang apoy ay tuluyan na itong nalusaw. Hindi rin nagtagal at muli silang nakaharap ng halimaw kasabay ang pag-atake ni Emily, at upang marami ang makukuha nilang drop kaya mas minabuti nilang si Ryota ang tatapos sa mga ito. Sa palapag na ito sibuyas naman ang drop item ng mga monster. Habang abalang nag-uusap si Ryota at Celeste, bigla namang tumilapon ang bida matapos atakehin ng isang rare monster. Ayon kay Celeste na wala ding pinagkaiba sa normal monster ang isang ito. Anya na kinakailangan lang nilang magtulong-tulong upang patayin ang nilalang, subalit ang isang ito ay may kakayahang ibalik ang pinsalang ginawa mo dito. Bigla ding nagrepresente si Eve. Anya na siya na ang bahala na unang umatake sa halimaw, gayong nagawa niya na ring makapatay ng tulad nito dati. Pagkatapos manghina ang nilalang ay agad itong binaril ni Ryota upang tapusin na ang laban, at dahil sa kanilang teamwork kung kaya nagawa nilang makuha ang unang rare monster drop sa kanilang listahan. Ayon kay Celeste na ang drop nito ay may kakayahang ibalik ang atake ng kung anuman ang tumangka dito. Pagkatapos ay agad silang tumungo sa level ng Telulo upang subukan ito. Noong una tila walang nangyayari maliban sa ang drop ay umiilaw tuwing umaatake ang slime. Bigla ding namatay ang nilalang at pagwika ni Ryota na
na tila hindi ito magiging epektibo sa kanya gayong mas mabilis niya pa itong mapapatay kesa antayin niya itong sumugod sa kanya, kaya agad siyang nag-decide na mas mainam kung ito'y ibenta kay Erza. Hindi rin makapaniwala si Erza gayong nagawa nilang makakuha ng isang slime tear mula sa isang rare monster. Nagulat din ang kanilang grupo matapos magbigay si Erza ng 3 milyong pilos kapalit ng bagay na yon. Ayon kay Erza na dahil sa papalapit na ang Harvest Festival kung kaya mas tumaas din ang halaga ng bawat drop item. Pagkatapos ay muling tumungo si Ryota sa level 5 ng Nihonyam at agad na nakaharap ng isang halimaw, isang kalansay na nagiging kulay pula at 3 beses na mabilis kesa sa mga kalansay na nauna niyang makalaban. Ngunit hindi ito naging problema kay Ryota gayong mas mabilis pa rin siya dito, at nang kanyang hinawakan ang buto na drop ng halimaw ay ang pagrinig niya rin sa boses na ang kanyang max MP ay tumaas pa ng isang beses. Dahil dito kung kaya kanya ding na-realize na ang MP ay isang enerhiya na kinakailangan upang magamit ng adventurer ang kanyang magic, kaya muli siyang nagkaroon ng isang ideya. Pagkatapos ay agad niyang sinama si Celeste sa isang lugar habang dala ang isang bagay na nasa loob ng kahon. Hindi rin makapaniwala si Ryota gayong nagawa niyang bumili ng bagay na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ayon kay Celeste na ang bawat adventurer ay nagkakaroon ng isang magic sa tuwing ito ay magle-level up, subalit sa estado ni Ryota ay hindi niya nagagawang makapag-level up, kaya sa pamamagitan ng pagkain sa bagay na kanilang binili ay maaari siyang magkaroon ng isang random magic spell, subalit ang unang ideya na pumasok sa kanya ay gawin itong stray. Ito rin ang kanyang rason kung bakit mas minabuti nilang lumayo sa bayan. Agad rin namang lumabas ang isang stray na purong bakal na hugis bilog at nang kanya itong lapitan ay ang pagkopya rin ito sa anyo ni Ryota. Sa paglaban ng dalawa ay ang pagpansin din ni Ryota na tila ang 80% na kanyang kakayanan ay nagagawang magaya ng nilalang, at ang pagbaril niya naman dito ay wala ding naging silbi gayong nasa anyo ng bakal ang kanyang kopya. Nang siya ay magkaroon ng pag-asa na barilin ito sa tiyan ay ang paglaho rin ito kasabay ang muling pagbalik ng item na kanilang binili. Noong una inakala ni Celeste na bumalik lang ito sa dati, subalit ayon sa nakita ni Ryota naging dalawa ang marka ng prutas, indikasyong dalawang magic spell din ang maaaring niyang matutunan. Kinahapunan ay tumungo naman ang 3 adventurer sa Telulo at pagbahagi ni Ryota kay Emily ng bago niyang magic spell na tinatawag na Cutting Wind. Di rin nagtagal at sila ay nakaharap ng isang grupo ng slime, at nang sinunog ni Celeste ang maliliit na slime ay siya ring pagpula ng kasama nitong malaking slime. Sa pagkakataong ito ay nagawang magamit ni Ryota ang isa niyang magic spell na tinatawag na Reservation, isang spell kung saan ay magagawa nitong mailabas at may bahagi ang kanyang drop rate sa kahit sino man ang makapatay sa monster. Kaya kahit si Emily ang nakapatay sa nilalang ay marami pa ring drop ang kanilang nakuha, subalit kung wala naman si Ryota sa lugar kung saan namatay ang halimaw ay balewala lang din ang spell na ito. Pagkatapos ay muling naglakad si Ryota sa bayan habang pinag-iisipan kung pupunta ba siya ng Nihonyam, at nang kanyang makita na madaming dala si Erza ay ang pagtulong niya rin dito. Matapos may hatid ay ang pagpansin din ng dalawa sa batang babae na kausap ang pinuno ng 2 tao na nakita ng kanilang party sa loob ng dungeon. Nagpapasalamat din dito ang batang babae gayong tinatanggap umano siya na sumali sa grupo ng matanda gayong nakikitaan umano siya nito ng potensyal. Ngunit alam ni Ryota ang takbo ng utak ng matanda kung kaya ay agad niya itong hinarap at pagwika na nais niya umanong sumali ang batang babae sa kanilang party. Nagulat naman ang dalagita dahil tila umiba ang ihip ng hangin gayong kanina pa ito naghahanap ng grupong tatanggap sa kanya, at upang hindi maguluhan ang bata ay agad na pagbati ni Erza sapagkat ito umano ay mapapasama sa grupo ni Ryota na siyang kilalang party sa kanilang bayan. Anya na maswerte ito sapagkat sa grupo siya ni Ryota mapupunta, dahil dito kaya narinig niya rin ang usapan ng 2 adventurer na kasalukuyang nasa kanyang tabi. Bahagi nito na kilala nga ang party ni Ryota dahil sa pambihirang ginawa nito sa dungeon ng Selen. Hindi na rin umimik ang matanda at agad rin itong umalis. Pagkatapos ay opisyal na nagpakilala si Ryota at pagpakilala rin ng dalagita bilang si Alice. Subalit bago sila tumungo sa kanilang panuluyan ay sinadya muna ni Ryota na tumungo sa status board upang makita ang kasalukuyang kakayahan ni Alice, subalit matapos itong makita ay ang hindi niya rin pagpansin sapagkat masyadong mababa ang kakayahan nito kung kaya mas minabuti nilang tumungo sa loob ng dungeon upang magawa ding mag-level up ni Alice. Nang sila ay makapasok lubos naman ang tuwa ng dalagita gayong muli umanong nanimbalik ang amoy na kanyang nakasanayan. Anya na siya ay ipinanganak sa loob ng dungeon habang abalang nakikipaglaban sa halimaw ang kanyang ina. Sa pagdesisyon ni Ryota na maghanap na ng mga halimaw ay ang pagturo naman ni Alice kung saan ito makikita. Lubos naman ang pagkamangha ni Ryota gayong alam ni Alice kung saan mahahanap ang mga ito. Agad itong binaril ni Ryota gamit ang binding bullet at upang
upang mag-level up si Alice ay ang pag-utos niya rin dito na hampasin ng dalagita ang ulo ng mga kalansay. Pagkatapos ay muli silang lumabas upang tingnan ang resulta ng kanilang ginawa, subalit hindi man lang tumaas ang level nito, bigla rin siyang natigilan matapos magwika si Alice na kung maaari ba silang bumalik sa loob ng dungeon sapagkat si Bonesy umano ay minamadali siyang pinapabalik sa loob. At upang hindi na hamaba ang usapan ay agad din itong sinamahan ni Ryota, at nang ito'y makakita ng kalansay ay ang pag-utos naman ni Alice na kung maaaring hulihin ang nilalang. Sa pagtali ni Ryota ay ang pag-atake rin ni Alice, nagulat naman si Ryota sa naging resulta sapagkat naging isang maliit na kalansay ang nilalang na kanilang nakaharap. Matapos itong tawaging Bonesy ni Alice ay ang pag-intindi naman ni Ryota na ito pala ang nais ibahagi ng bata, bahagi pa ng dalagita na nais din umanong makipaglaban ni Bonesy para sa kanilang grupo. Sa kanilang pagtungo sa level 1 ng Telulo ay ang paglaban din ni Bonesy sa isang slime, may pinsala man sa ulo ay patuloy nitong inatake ang slime hanggang matagumpay niya itong natalo. Bigla rin itong bumalik sa pagiging maliit at paglisan din ng pinsala nitong natamo. Bahagi ni Alice na tinatawag umano siya nitong ate gayong pareho silang sa dungeon lumaki. Subalit hindi pa natatapos dito ang kakayahan ni Alice sapagkat bigla itong nagwika na siya umano ay tinatawag ni Jiggly, kaya ganun na lamang ang pagkagulat ni Ryota. Hindi rin nagtagal at muli silang nakaharap ng isang slime at si Bonesy na ang humawak ng sitwasyon upang matalo ang slime. Sa pagsagupa ng dalawa ay ang pagtalsik rin ng ulo ni Bonesy, subalit dahil sa isang kalansay ay ang pagkuha niya rin sa kanyang ulo kalakip ang pagkatalo ng slime. Kung kaya matagumpay nilang nakuha si Jiggly, natuwa rin si Ryota kay Alice gayong meron na umano itong matuturing kapatid na lalaki. Subalit wika ni Alice na hindi lalaki si Bonesy bagkus ay isang babae. Nagpasalamat din si Alice dahil matagumpay niyang nakasama si Jiggly at Bonesy. Kinagabihan ay muli nang bumalik si Ryota sa kanilang panuluyan kasama ang bago nilang kapamilya na si Alice at ang kakaibang maliliit nitong kinakapatid.